Dili sayon ang kinabuhi sa sulod sa kulungan. Walay oras nga sige ko og hunahuna kung unsa ang kinabuhi nga nagahulat sa kuha pagawas. Nang hinaot nga unta sa pagawas nako, napa ko'y pamilya nga maabtan o maulian. Napabay trabaho na masudlan ug labaw sa tanan, napabay paglaom nga nagahulat para sa kuha. Sangkot na ako sa nga barkada ko, magamit sila. Pupunta ako sa barkada ko sa isang lugar, katapos naghintay ko doon sa labas. Pagdating ko doon, may huminto sa akin nga kakotse. Nga armado sila niya. Hinakit ako. Sinakay ko lang sa loob ng kotse. Kayo din po ba? Ay, pero sa isang semana lang, ma'am. Nung dinaki po kayo, dinala po kayo saan? Doon sa detention sa Bunawan, ma'am. Ang sentensya sa akin, ma'am, 4 years. 4 years ang sentensya niya, 2 years provision. Nung una po kayong dinala doon, pagkadakit po sa inyo, ano po yung naramdaman niyo pagdating po doon sa detention? Sakit ang kalooban ko, ma'am. Yeah. Kasi hindi ko alam nga dakpin ako eh. Sakit ko niya. Nakalala ko sa pamilya ko, ma'am, mga bata ko. Hindi sila alam nga nadakip ako. Sakit ang dibdib ko, ma'am. Malayo sa akin yung mga pamilya ko, mga anak ko. Hindi ko na yakap yung mga pamilya ko, mga anak ko. Wala nang nag-alagas kanila. Wala na sakit. Kaya yung ama nila, hindi niya alam nga na nadakip ako kasi mga bata pa yun sila. Sakit sa kalooban ko nga nadakip ako. Hindi lang nila alam na nadakip ako. Napunta ko dito sa jail. Sa akin, pag hindi pa ako nakulong dito, nagtatrabaho ako sa pabrika ng plywood. Ilan po yung anak niyo? 2. Sa bahay niyo po, sino po yung kasama? Yung asawa ko, si ma'am niya, saka mga anak ko. Sir, pwede niyo po bang ikwento sa akin kung bakit po kayo nakulong? Sa akin, ma'am, nakulong ako dito kasi yung mga barkada ko, ma'am, na-invite na ako dito nga mag-chat-chat. Tapos, hindi ko alam nga may paano sila. May iligan na drugs niya. Pagkatapos noon, yun lang. Mga tropa ko, inuman. Yeah. Pagkatapos ng inuman, trabaho na naman ako. Bukas, inuman pa rin. Inom. Yun lang. Paano niyo po i-describe? Paano niyo po ilalarawan ang buhay dito sa Ang buhay dito sa loob, ma'am, wala kang pera dito. Mapait talaga. Doon ka lang sa tarima mo, paghintay ng rasyon. Yun lang, ma'am. Yung lingaw, yung imagine mo, yung utak mo,
doon sa pamilya mo para hindi ka maburyong dito ma'am, maglakad ka kung pupunta ka ng gym, lakad, gym ka, hindi ka para di kayo ka masyadong maano sa iyong sarili ba? Maburyong ba? Nahihirapan po ba kayo mag-adjust? Nahirapan ako kasi ngayon lang ako nakapasok dito. Yung sa silda namin, marami kasi kami. Mainit pa masyado. Wala kang electric fan. Yung tarima mo, sa isang tarima, dalawa kayo magiga. Mainit kasi sa loob. Sa loob na silda. Pagkain mo, wala kang pira, wala kang ibili. Hintay ka lang sa rasyon. Hintay ka lang sa tarima mo. Higa. Pag dumating ng rasyon ng pagkain, kumuha ka na. Yan ang pagkain mo, wala kang pira, wala kang bibili. Nung nandito ka sa loob, sir, ano yung tumatakbo sa isip? Marami ma'am, nagdamdam sa pamilya ko ma'am, ano na nangyari sa kanila ba. Wala nang hanap buhay kasi ako na naghanap buhay sa kanila eh. Ako na nagbigay ng hanap buhay sa kanila, ako yung suporta sa kanila. Walang iba, kulang. Paano naman, sir, nagsisimula yung araw mo dito sa loob? Sa umaga, nung ginagawa mo? Ako ma'am, nagtatrabaho ako kasi sa kitchen ngayon. Pagising ko ng umaga, mag-start na kami ng lulutuin namin para sa pamahaw, para sa pagkain namin sa kapwa PDL namin. Katapos, pagka 2 oras na naman, magluluto na naman kami ng lunch at saka hiwa ng lamas, ng gulay, magluluto. Yun ang trabaho ko sa kitchen ngayon. Kung wala akong natrabaho dito sa kitchen ngayon, ma'am, nandito sa kitchen na, sa tarima lang ako sa silda ko. Sir, iba nga po, nagkaroon na tayo ng pandemic. Yes, ma'am. Hindi rin pinayagan yung dalaw. Mm. Gaano rin po ba kahirap na hindi nakita yung pamilya niyo sa nakalipas na 2 taon? Hirap ma'am, walang dalaw, hindi mo makita yung mga anak mo, hindi na yakap mo. Walang pagkain nga dumating sa akin kasi walang dalaw, binabawalan ko. Bawal kasi yung dalaw. Yung mga asawa mo at anak, hindi mo mayakap. Sakit sa damdamin ko ma'am, na pandemic, hindi sila nakadalaw dito. Nalulungkot rin na sila ma'am. Kasi wala na daw ko doon sa amin. Hindi namin makasama sa Pasko, birthday sa mga anak ko. Wala daw ko. Sakit sa damdamin ko ma'am. Pero wala akong magawa kasi nandito na kasi ako ma'am. Hindi ako makalabas. Sir, 2 taon na kayo dito. Sa karanasan niyo, sir, ano yung hindi niyo makakalimutan? Sa akin, yung pagpasok ko dito, sa jail, hindi ko yung magkalimutan kasi first time ko ngayon nakapasok dito. Hindi ko kalain na makapunta ko dito. Sa akin, nakita ko yung gulo dyan. Pero nakuha ako ina-immune ako sa yung nila, may balon. Sir, Tagalog. Pero nasanay na ako dito ma'am. Pero nung una, sir, Na shock ako ma'am. Hindi ko akalain nga ganun pala yung sakit yung utak ko hindi ko maintindihan baka sa sunod ako na naman yung gawin. Yung damdamin ko hindi ko akalain nga may sakitan pala dito. sir, sa 2 taon na nandito ka sa loob, ano yung pinakamahalagang bagay na natutunan mo? Sa akin ma'am, marunong na ako dito magsimba ma'am. Marunong na akong magdasal. Marami na akong natutunan sa buhay nga galaya ako. Marunong na akong magmusga ng tao. Alam mo, 2 years, yung pagkakakulong mo dito sa loob, sir, malapit na kayong lumaya. November, sir, saan nalalapit niyo pong paglaya? Ano po yung pakiramdam niyo, sir? Magaan yung pakiramdam ko ma'am.
Gusto ko na makita yung mga pamilya ko, ma'am, at anak, at saka nanay ko. Kasi malapit na akong lumaya. Mayakap ko na sila lahat, ma'am. Nagkaan ang gulob ko na makalaya na ako dito. Sa pagpasok nila, yung adjustment na nangyari sa buhay nila, nakakapagbigay po yun ng stress or nakakadagdag sa stress at sa mga kumbaga, anxiety, mga na worries nila, kumbaga. So, yung mga bagay na yon, iniiwasan natin na lumala. Kaya naman, binibigyan natin sila ng mga services like counseling. Sa unang pagkakataon, kapag kakausapin niyo po sila, no, nakikipag-usap kayo sa kanila, aloof sila, hindi sila masyadong nagbibigay ng mga impormasyon or hindi sila masyadong nagkukwento. Siyempre, sa unang parte ng counseling, nandiyan talaga yung pagbibigay ng kumbaga ini-establish natin yung rapport sa kanila. Once kasi na mabigay natin itong counseling sa kanila dito sa loob ng piitan, kahit papaano nakakatulong para sa kanila na medyo gumaan yung pakikitungo nila dito sa mga kasamahan nila na PDL, pati sa amin ng mga nagbabantay sa kanila. The usual topics or yung mga common topics na binabanggit nila is yung regarding sa kanilang kaso. Nakakadagdag talaga kasi nag-worry sila sa kaso nila. Ano nangyayari? Ano na bang nangyayari sa kaso ko, ma'am? Naganon sila sa amin. Meron bang patutunguhan yung kaso? Ganyan. O kaya naman, hanggang kailan kaya sila dito sa loob ng piitan? So, yung mga worries nila. Aside from that, family. Yan talaga, hindi nila alam kung anong nangyayari sa mga family na nasa labas. Yung mga naiwan nila, sobrang nag-aala sila niyan. Minsan, kahit hindi nila anuhin yung sarili nila, yung importante sa kanila, yung family talaga nila, yun yung nakakapagpa-worry din sa kanila. Ang laking bagay niyan sa kanila. Ito pong mga kinakamusta niyo, paano po sila nababago ng prison? Paano po binabago ng prison yung isang PDL? So, ang mga PDL po natin dito, meron tayong tinatawag na TCMP or the Therapeutic Community Modality Program. So, ito po isang programa ng BJMP para sa mga PDL. So, itong programa na ito, rehabilitative program siya. So, binibigyan natin yung mga serbisyo like isinasalin natin sila sa livelihood ng mga programs dito. Nabibisi sila. Instead na nandun lang sila sa kanilang selda, nakatulala, ganyan, or kung ano-ano iniisip, isinasali sila sa program na to, sa livelihood na to, para mabisi sila. Aside from that, kapag etong mga products, yan, nagawa nila na products, pwede nating ibenta sa labas. Ano naman po yung masasabi niyo po dun sa mga tao na hesitant magbigay ng second chance sa mga former PDL natin? Para dun sa mga tao na hesitant magbigay ng second chance sa mga former PDL, sana tapusin natin yung stigma na lahat sila masasamang tao. Okay? Kasi nga, hindi naman lahat ng galing dito sa loob, talagang convicted sila or guilty sila sa ginawa nila. Yan. So, yung iba, nadadamay. Sana, mas maintindihan nila na kahit sino naman na tao nakakagawa ng pagkakamali. Sabi ko lang sa kanila, sana huwag niyong musga nga ibang tao nga katulad sa akin. Huwag niyong musgahin nga nandito ako sa loob, tao lang tayong kamali. Sana barin niyo na ako.
Yung kabuoang bilang po ng PDL sa Davao City Jail Annex, 858. Sa Davao City Jail Main, 2,748. At sa Davao City Female Dorm, 478. More or less 4,000 po. Mahigit yung kabuoang bilang ng PDL sa Davao City. Malarawan ko yung sitwasyon ng mga PDL natin dito ngayon sa loob is parang masyado silang masikip, nagsisiksikan sila sa isang selda. Pero don't worry kasi may plano naman yung government, which is yung Sawangan. I think 1 year or 2 years from now, malipat na doon, mawala na din yung problema sa decongestion dito sa jail. Sa sobrang liit po ng selda, ma'am, masyadong mainit talaga sa loob. Kaya yung iba gumagamit din ng electric fan. Pero kahit gumagamit sila ng electric fan, sa sobrang liit talaga, mainit pa rin. Maganda talaga kasi yung parang tayo lang din ba? Diba? Mas iba talaga yung effect pag malaki yung area. Example, ma'am, iba-iba kasi yung yung measurement ng isang selda. Dito naman kasi sa Davao City Jail Annex, yung ideal jail population talaga dito 350. Yung jail pop namin ngayon 858. In short, meron po siyang congestion rate na 200 to 300%. Bilang warden, ma'am, yung pinakamahirap talaga part, yung una. Kasi una, kikilanin mo pa yung mga kasamahan mo na personnel. Tapos kikilanin mo din yung mga PDL, iba-iba yung ugali kasi yan. Lalo na yung mga bago. Kasi di pa nila matanggap na nasa loob na sila ng jail. Paano niyo po nasisiguro yung peace and order na talagang walang magkakagulo, especially sa mga ganung klase na PDL? May personnel kasi namin dito, ma'am, in charge sa pag-orient sa mga bagong PDL before namin sila ililipat doon, papasok namin sa selda. Kasi di natin alam, kaaway pa sila dati ganyan. At least, kung ano yung mga religion nila, malaking tulong din kasi yung mga classification sa PDL. Pero as tao din tayo, kausapin natin silang maayos, ipaintindi natin na habang na-stay kayo dito sa loob ng jail, tutulungan namin kayo. At marami din nating partner agencies na tutulong din sa atin. Meron din namang mga activities yan para hindi sila makapag-isip ng kung ano-ano. Sa junk part, matutulungan natin sila. Meron naman tayong urban gardening, meron tayong ALS, meron din tayong college behind bars, meron din tayong yung sa TESDA na mga skills training, meron din tayong religious activities para sa kanila. Sa totoo nga, ma'am, sila na din yung mag-i-initiative ng mga activities. Malaking tulong din yung idalaw kasi nakakausap nila yung mahal nila sa buhay. Malaking part kasi yan, katulad natin as Filipino culture natin, yung malapit talis pamilya mas maganda. So far, ma'am, sa atin na ngayon, sa tingin ko, regarding sa peace and order, marami-rami din naman yung mga personnel na namin. I think yung sa focus ngayon ng administrasyon, yung modernization, mas malawak na facility para mas makita namin maigi yung mga PDL namin. Yung mga gamit namin, dapat yung improve na gamit na din. Kasi yung iba kasing gamit ng BGMP na pag-iwanan na ng panahon, mama. Lahat ng bagay na dadaan dyan, o lahat ng dalaw, dadaan niya para makita namin. I think pag lahat ng jail meron ng ganyan, wala na problema. Bilang isang jail officer po, ma'am, nagiging isang challenge ang bawat araw na pag-duty namin sa bawat assigned na mga jailman. Since marami kaming mga task na dapat tapusin sa bawat araw para sa mga PDL natin at para sa mga programa para sa kanila. Ang una ko pong ginagawa, ma'am, sa pag-start ng duty ko, kagaya sa akin, ma'am, escort personnel ako sa kitchen. Kitchen in charge po ako, ma'am. Ako po yung nagpapakain sa mga PDL po natin, ma'am. Ako yung nagmo-monitor ng mga pagkain po nila. Stay-in po ako, ma'am. Ang duty ko po, ma'am, is 7 days duty and 7 days off po, ma'am. At first, may culture shock talaga siya kasi hindi ko inakala na ganun karami yung
PDL. Pero in the long run po sa duty namin, parang nasanay na din kami. At nakakahalubilo namin yung mga PDL. Nakakausap namin sila, mababait ang mga PDL. Kumbaga, meron din silang mga nagiging sila, passionate, masayahin din sila. Kahit may may mga nagawa sila sa labas. Nandito sila sa loob, nagiging sila dito. Kumbaga, naayos yung buhay nila dito. Dito sila namomold talaga sa tao. Na paglabas nila, magiging ready sila sa bagong buhay nila. Yung atmosphere, sir, sa loob is hindi naman siya yung magulo kasi organized lahat ng selda namin. Meron sila mga selda leader na tinatawag. Meron kaming marshal. Ang marshal namin, sir, sila yung nag-a-arrange sa lahat ng mga kailangan sa loob. Kung may mga irregularities man sa loob, sila yung unang re-responde, sila yung unang gagawa ng paraan para maayos ang mga problema kung meron man. Paano niyo po may describe yung relationship na meron po sa isang jail officer na nag-usap? Yung interaction po. Ang nagiging ma'am, kumbaga nagiging nabibuild up na relasyon or yung kumbaga interaction within personnel at saka PDL, ma'am, is nagiging ma'am, kumbaga nagiging magkaibigan kami. Kumbaga kinakausap namin sila ng maayos, binibigyan namin sila ng advices kung ano man ang magandang gawin sa mga kaso nila, sa buhay nila, na mga kagaya ng mga nagawa nila ng mga problema sa labas, kung ano man yung mga maitulong namin ng mga advices para sa kanila. Bilang isang tao, bilang isang anak din, ma'am, kumbaga nakaugalian ko at tinuro sa akin ng magulang ko, ma'am, na maging mabait sa kapwa, ma'am. Kahit may mali ang tao, ma'am, kahit PDL pa yan siya, kailangan tratuhin siya ng maayos kasi tao pa rin naman yan. Tsaka nagkamali lang. Kumbaga, nagkaroon lang siya ng pagkakamali sa labas. Ang matutunan mo kasi dito sa environment na ito, kung maging jail personnel ka, dito mahahasa yung yung patience mo bilang isang personnel. Kasi marami kang may encounter ng mga PDL na may mga ugali din na hindi natin maiiwasan, merong mga masasamang ginagawa din. Tapos ikaw naman na personnel na gusto na maging maayos yung tao, gustong bigyan ng maayos na advices yung tao, kailangan taasan mo talaga yung pasensya. Ang Second Chance Philippines is actually a community-based post-release employment services of persons deprived of liberty here in Davao Region. Sa katunayan, nagsimula ito noong 2015 pa when I was still a cadet of the Philippine National Police Academy. Ang history nito, I become part of the Ayala Young Leaders Congress in 2015. So it's called EYLC. So EYLC is actually the commitment of the Ayala Group of Companies to really hone leadership skills of young leaders in the different parts of the country. So habang nandito tayo sa BGMP, yung mga karanasan ko, nakita ko na mayroong kakulangan tayo sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga bilanggo na lumaya na. So nakita ko ito yung social divide. We call that sa framework sa Bridging Leadership, social divide. So nakita ko na mayroong social stigma sa ating mga PDL. At at the same time, yung problem ng employment pagkalabas.
So napaka ano nito compelling sa akin. So kaya naman sa pamamagitan ng mentorship program din ng AIM, natulungan tayo na magkaroon tayo ng proyekto. So nakita ko kasi na yung programa ng incarceration sa Pilipinas, sapagkat at that time when the president was still President Rodrigo Roa Duterte, on his campaign against illegal drugs, so napakaraming nakukulong. So biruin mo yung ating jail capacity for jail population lang for 1,000, meron tayong inmates na sa loob 3,000, 4,000. So imagine parang sardinas na nagsisiksikan. So ilan lamang to sa mga programa, mga issues at problema na nakita ko. Kaya naman throughout the journey at AIM, nakita ko na magkaroon tayo talaga ng employment opportunities para sa mga bilanggo. So ang ginawa namin, ngayon, nakipag-coordinate kami sa mga business sectors dito sa Davao Region. Kasi yung ating mga PDL na yan is mga skills train yan. Habang nandito pa lang sa loob, nagkakaroon tayo ng mga skills development na. So ngayon, ang ginagawa lang namin, una is referral system. So through referral system, isang business model ito kung saan na-employ yung ating mga PDL na bibigyan sila ng pangalawang pagkakataon through employment. Dapat yung bilanggo na ito is hindi talaga heinous crime yung na-commit. When you say heinous crime, yung kagaya ng murder, ang mga matataas na na krimen, more or less mga kaso lang ng mga petty crimes lang. So makikita natin na yung ating mga nandito sa programa is talagang biktima lamang ng pagkakataon. Talagang yung iba, pawalang sala ng korte. So makikita natin din na kahit ikaw ay na-acquit, ang tingin pa rin sa'yo ng tao, ay galing jail yan eh. So wala na, dahil na rin yan sa epekto ng preconceived biases natin. Based na rin sa research and study, na kapag ang isang bilanggo na employ natin, nabigyan natin sila ng pangalawang pagkakataon, nagkakaroon sila ng dignidad ulit. At the same time, piniprevent natin yung pabalik-balik sa piitan. Ilan na po yung bilang ng mga natulungan niyo po? Sa PDL, nang-enjoy more or less 300 to 500 po na PDL, but we have engaged 1,000 PDL more or less. Kasi when we say engage, nagkaroon lang tayo ng capacity building on skills enhancement training. Kasi right now, we are institutionalizing yung partnership from the other business sector, especially on employment. Meron tayo ngayon nasa call center na rin, na nagtatrabaho, at yung iba naman nasa massage pa po. Sir, personally sir, as founder, mahirap po ba na i-maintain yung yung second chance feeling? Mahirap siya in a sense kasi nga kailangan mo ng constant constant follow-up, monitoring, and evaluation. Kung ang program ba talaga, is it really working? Yung impact evaluation. So, paano tayo masasabi na mayroon na tayong effective na program kung wala tayong impact evaluation? Actually, sa katunayan, marami kaming plano pa sa Second Chance Philippines at at the same time sa BJMP. Ang sinasabi ko nga actually, hindi dapat to, this is not actually my project. Proyekto to ng BJMP, proyekto to ng bawat Pilipino. Sapagkat nakita ko nga, sabi ko nga, instrumento lamang ako ng Panginoon para sa ganitong programa. So dapat magtulungan po tayo dito, especially on social stigma, on eradication. Kasi nakita ko, kung whole of nation of approach, especially sa business sector, mas marami tayong may employ ng mga PDL. Especially sa mga pabrika, sa mga factories, especially sa Manila. So right now, we're still in the process of scaling up the project, at the same time, sustainability. Beyond those challenges po, ano po yung personally motivating factor niyo? This is actually already my vocation. This is actually my passion. Passion is what gives you deep joy and a sense of meaning. Mas natutuwa ako kung nakakatulong ako sa ibang tao. Mas malaki yung impact sa akin kaysa maging ganito. So, kaya ito yung personal motivation ko talaga is tumulong lang. At doon ako nagiging fulfilled
at the same time, masaya kung nakakatulong tayo ng tao. Ano naman po yung mga specific projects na ginagawa ngayon ng Second Chance Philippines para matulungan po itong mga former PDLs? Mga ongoing projects. Meron tayong learning system kung saan ang edukasyon pinagtutuunan ng pansin ng BGMPs. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako na the best rehabilitation tool that we can give to our former PDL or PDLs in the jail is yung edukasyon. Arthur, ano po yung masasabi niyo naman dun sa stigma po na nakukuha ng mga PDLs at po? Actually, yung sa social stigma ng mga PDL, hindi rin natin masisisi ang society nito. Pero gayon pa man, sinisikap natin na baguhin itong pananaw ng ating mga kababayan, especially yung ating mga kapwa-pamilya nila, yung immediate family ng mga PDL, sapagkat sila ang kailangan na support system ng ating mga ganitong tao na nakulong sa bilangguan. At gayon pa man, sana nga magkaroon tayo ng bukas na isipan, bigyan sila ng pagkakataon sapagkat hindi talaga sila magbabago kung hindi natin sila bibigyan. Second chance lang yan, actually ang pangalan, pero in reality, yun yung first chance natin na ibigay sa kanila. Ano po yung buhay niyo noon bago po kayo naging PDL? Ang buhay ko dati noon na nagiging isang warehouseman. Dito sa Davao ako na assign. Then 2010 hanggang sa nakuha ako bilang isang warehouseman, inaasahan sa Backfill Planters Corporation. Dito ako nagkaroon ng pamilya. Kabuo kami ng isang anak. At sa pagiging warehouseman ko, doon ko nakita yung sarili ko. Medyo nakuan ako sa mga bisyo. Maganda yung mga treat ng amo ko, pero ako lang ang nagloko sa trabaho ko. Nanulong ako sa isang sugal sa manok. Hindi nang alam ng kumpanya na nagkaroon ako ng bisyo na sugal na alam ko bawal sa kanila. Kaya ako naging nakulong sa bilangguan. Yung fertilizer kasi pinalabas ko na walang mga receipt. Dahil ako lang ang mag-isa doon sa 4 na bodega, pinagkatiwalaan ako. Ang sentensya ko 6 na taon pagkabilanggo. Dahil sa nabigyan ako ng provision, so nagiging 2 taon. Nasa loob ako ng 2 taon. Tapos 4 na taon dito sa labas ko mag-serbisyo sa Provision Office of Davao. At saka daming mga pagsubok. Halos bumitaw na nga ako noon. Pero nang dahil sa anak ko, nagiging matatag po ako. Napakasaya ko noon na malapit na akong lumaya. Naisip ko na hindi na ako babalik. Iba kasi doon, wala kang makikitang mga tao. Makikita mo tao lang, kasama mo mga PDL. Kahit sasakyan, hindi mo makita.
nandoon ka sa parang isang kuweba. Kaya hindi na ako babalik yan. Yung inasahan ko, hindi na ako babalik kasi mahirap talaga sa loob ng bilangguan. Sa paglabas ko galing sa bilangguan, una, pinagdurusahan ko naman yung mga kasalanan ko dati. Kaya hindi na ako gagawa ng mga anumang hakbang para sa sarili ko. Kung makatrabaho man ako, hindi na ako gagawa ng mga masama. Nandiyan pa rin yung pamilya ko paglabas ko, kasama ko sila. Pero ngayon, medyo may problema, kaya medyo hiwalay muna. Ang reaksyon ko sa pagbago, parang naisip ko nga, kahit hindi ko man makasama yung anak ko, basta andito lang nakalabas ako sa bilangguan. Makausap ko sila. Unang-una, nandun pa po ako sa loob ng bilangguan. Kami po ang tigluto sa kitchen. Kami po ang tigluto ng mga opisyal sa BGMP. So, doon ko nakilala si Captain Ido Lubinya na paglaya ko, magtayo kami ng negosyo. Nagsimula ito nang lumaya ako, tinatawagan ko pa nga si Captain Ido Lubinya kung may trabaho ba ako mapasukan. Nandito tayo ngayon sa Second Chance Agri Farm kung saan ang ating livestock farming ng ating mga PDL kung saan naka-employ natin si Kuya Taba, si Kuya Igay Obineta. Ang farm na to is 1,000 square meters kung saan ang funding na to nakuha natin sa ating mga kaibigan. At the same time, nung nandito tayo sa nag-aaral pa tayo sa academy, mayroon tayong small savings na itabi. So, ginamit din natin ito para magkaroon tayo ng funding sa Second Chance Agri Farm. Mga 2 weeks, tinawagan din ako niya nga may farm na aming titingnan para pagtrabaho po ako. Sa ngayon, may 2,000 heads kami po nga broiler. So, good, ito yung inaalagaan ko. Ang kwan dito ay yung sa Second Chance. 2,000 heads of broiler. Pinapakain ko, tapos mga kasama yung mga pabo, mga native. Yun ang inalagaan ko. Yung sahod ko, magpadala ako sa anak ko. Yung natira, pang gastusin ko. Maganda itong na project sa Second Chance Philippines. Gaya ko nga isang dati former PDL. May nagtiwala pa rin isang tao na makapagtrabaho po ako. Sa kapwa ko dating PDL, huwag lang tayong susuko. Lahat ng bagay, mga paghihirap natin, may kabuluhan na ibinigay pa rin si Lord sa ato. When you talk of being in prison, it's a form of rehabilitation. Kaya lang kasi sa atin, masyado stigmatized pag sinabing nakakulong. In fact, parang pare-parehas lang yan na ang isang drug addict ma-rehabilitate, ang isang tao with mental health issues or disorder na pinapasok din sa isang institution. Pag ganun ang pagkakataon, ang hirap para sabihin natin, ito ba yung talagang tamang paraan para magbago ang isang tao? Siguro kung sasabihin natin, those people na talagang napunta sa ganitong klaseng kondisyon, meron silang pagkakataon na kung sakasakali makabalik sila sa society, they should be functional.
In terms of yung hindi lang sabihin natin na makapagtrabaho, pero yung hindi na sila gagawa ng hindi tama. Na yung, siyempre kung halimbawa, naging sila, magnanakaw, yung mga ganong pagkakataon, yung hindi nila maisip na maibalik yung ganong klaseng gawain. Gaano po kalaking aspeto sa buhay ng isang former PDL yung public stigma sa paglabas po niya? Actually, malaki. In fact, ayun nga yung sinasabi nila, yung, ako alam niyo yung Gordian knot. Ang Gordian knot kasi ay isang uri ng pagkabuhol na hanggang ngayon hindi pa siya natatanggal yung buhol. So, ibig sabihin, hanggang hindi natatanggal yung buhol, nandiyan pa rin na stigma. There's a possibility na ang itong taong ito will also manifest some symptoms of depression. Lalo na siguro kung talagang may kakayahan pa siyang magtrabaho or talagang nakatapos siya at meron talagang sabihin natin pwede siya sa isang posisyon. Pero yun yung nag-hinder sa kanya para mapunta doon sa ganong klaseng posisyon. Siyempre magkakaroon ng depression at ang nakakalungkot dito, baka pwede talagang umabot sa punto na sabihin niya, mas maigi pa pala na wala na lang ako sa mundong ito kaysa yung ganito na pinakawalan nga ako pero wala naman akong silbi. Yung possibility na pag sinabing escort ka agad, rejected Hindi lang dun sa kung saan siya nakatira, pero yung bang punto na sinabi na dati yung magnanakaw, kaya pag may nawala dun sa kapitbahay, siya ang pagbibintangan. Kahit na hindi naman totoo na siya. So, ito siguro mas malaking bagay din na talagang besides the fact that they have psychological counseling, spiritual counseling also is very important para itong taong ito maintindihan niya para hindi siya umabot sa puntong magagalit din siya and then sasabihin niya na bakit pa siya nabuhay sa mundong ito kung ganun rin lang naman mangyayari sa kanya. Sabi nila, kuwan ako, isang galing kulungan, hindi na maaasahan, pero hindi pa rin ako suko. Gagawa pa rin ako ng kabutihan sa sarili ko para maibalik naman yung mga tiwala ng nasa akin. Gawa na ako ng mga kabutihan. Kung ano man ang nagawa ko noon na masama, sa tingin nila nga masama na talaga ako, pabayaan ko na lang sila. Basta yung focus ko, magtrabaho ako sa sarili ko, sa Second Chance Philippines at sa pamilya ko. Marami akong pangarap sa kanila pero gayon pa man, ang una lang is actually in reality, it's actually more not on sa PDL lang, pero sa buong Pilipinas. It's actually to build an inclusive and developed Philippines. Hindi lang para sa PDL, kundi na rin para sa Pilipinas, na magkaroon tayo ng developed country, like Singapore or other rich nation na later on. Sapagkat naniniwala ako, kung maisasalba kasi natin yung mga PDL na to, hindi lang especially sa buhay nila, and at the same time, sa mga pangarap din nila. Ang gusto ko lang, yun nga, sabi ko nga, ang pangarap ko is magkaroon ulit sila ng pangarap para sa kanila. Magkaroon sila ng tiwala at pag-asa para magkaroon sila ng buhay na mas matiwasay at mas masaya at later on, makapiling nila yung kanilang mga pamilya.